Sa isyu ng panawagan ni Rep. Leila de Lima, malinaw na ang sentro ng usapan ay ang transparency. Kapag pera ng bayan at proyekto ng gobyerno ang pinag-uusapan, lalo na kung may alegasyon ng irregularidad o posibleng korupsyon, obligasyon ng mga institusyon na maging bukas sa publiko. Kaya't marami ang sumasang-ayon sa panawagan ni de Lima na dapat i-livestream ang lahat ng pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang ICI ay natasang busisiin ang mga flood control projects na ilang beses nang nasangkot sa issue ng overpricing at bribery. Dahil dito, hindi katakakatakang magtaka ang publiko kung bakit may bahagi ng guidelines ang komisyon na pumapayag sa closed-door hearings. Ang punto ni de Lima, hindi ito ordinaryong usapin. Ito ay may direktang epekto sa buhay ng mga Pilipino, lalo na sa mga lugar na paulit-ulit nalulubog sa baha. May basehan ang kanyang panawagan. Ayon sa Konstitusyon at Executive Order 94, ang mga proseso na may kinalaman sa publiko ay dapat lantad at bukas para sa lahat. Obligasyon itong sundin, maliban na lamang sa ilang pambihirang pagkakataon na pinapayagan ng Korte Suprema sa ilalim ng mga itinaktang kondisyon. Ang isa pa niyang punto, hindi korte ang ICI, hindi ito judicial proceeding, kaya hindi rin kailangan maging sobrang higpit o formal ang paraan ng pag-imbestiga. Kung ang layunin ay malaman ang katotohanan at maipakita sa publiko kung saan napupunta ang kanilang pera, bakit pa ito isasara mula sa kanila? Nanawagan din si de Lima na maglabas ng supplemental guidelines ang komisyon upang malinaw na may paliwanag ang basehan sa pagdedeklara ng executive session. Ayon sa kanya, hindi dapat gamitin ang mas malawak na exceptions mula sa Republic Act 67113 o SC Rules on Access to Information nang hindi malinaw o tiyak ang dahilan. Dagdag pa niya, maari namang i-release ang recordings ng mga nakaraang hearings basta pumapayag ang mga testigo. Isa itong kompromiso na nagbibigay respeto sa kanilang karapatan habang hindi isinasakripisyo ang transparency na hinihingi ng publiko. Sa huli, ang panawagan ni de Lima ay hindi lamang tungkol sa proseso. Ito ay tungkol sa tiwala. At sa panahong maraming Pilipino ang pagod sa paulit-ulit na alegasyon ng korupsyon, ang tanong ay simple. Bakit kailangang sarhan ang pintuan kung wala namang dapat itago?